Magandang araw mga kaibigan. Ito may latest update si Dean Chase kung nasaan na ngayon si Saldico. Dahil under tracking, trinatrack siya, sinusundan siya palagi ni Dean Chase. Hindi siya makapagtago. Yung previous post ni Dean Chase, nailagay niya doon, October 9, paalis sana si Saldico from Madrid going to Dubai. Then mag-layover si October 9 yun mag-layover si Saldico sa Dubai for 2 days. October 11 ngayon, papunta from Dubai, papunta sana siya sa Singapore. Yan ang previous update. Ito, newest update. Confirm, sabi ni Dean Chase, no show on his flight to Dubai. He has been using cash money thus far, avoiding to use debit and credit cards, masking his exact location. He is bringing heaps of cash everywhere he goes. So ito yung post niya, yung flight details ni Saldico. So mautak din. Pag magbayad siya, mag-book siya ng kanyang mga flight, walang card. Kasi kung maggamit siya ng card, mas madaling matuntun ang kanyang kinaroroonan. So, cash palagi. Nakalagay dito yung, yan. Payment, type 2, cash. Di ba may limit ang cash ng isang tao na madala? $10,000 lang. So, papaano siya kaya nagdadala ng maraming cash? Parang lumalabas, marami siyang bodyguard. Kasi saan ba yun? Yung picture niya na nakunan ng kababayan natin, I think sa Spain. May mga bodyguard na sumasalo sa camera. Nagtatago si Saldico sa likod ng kanyang bodyguard. Well, sabi nga, Saldico can always run, but he cannot hide. Dahil sa galit na mga Pilipino sa kanya, and Filipinos are all over the world. Kabisado nila ang mukha ni Saldico. Kaya pag makita siya anywhere na may Pilipino, talagang pipicturean siya at malalaman natin. So, ano nang nangyayari sa kanya ngayon? To me, wala na siyang peace of mind. Yung hinahabol ka palagi, hindi mo alam na mamaya may nagpipicture na sa'yo. Ang hirap na kaya nun. So kung may Pilipino ngayon na, I don't know how do I call it, most hated Filipino o most wanted Filipino, sino na? Baka si Saldico na. Kasi nga, siya ang itinuturo lahat. May kaibigan ako sa Nauhan, Oriental, Mindoro, kung saan doon naisiwalat yung mga ghost projects ng mga kumpanya ni Saldico. Sabi niya, sikat na masyado ang Nauhan, Oriental, Mindoro sa buong mundo. Thanks to Saldico. Kasi kumpanya niya yung mga contractor kunuhay sa mga ghost projects sa Oriental, Mindoro. Kaya yung bayan na yon, Nauhan, matagal akong tumira doon, mga 4 years. Nasa ako to 2009 hanggang early 2014.
So kabisado ko yung mga barangay, mga sitio na pinagre-report na pinatayuan ng ghost projects. So, ito na. Patago, tago. Nakakaawa, kung totoosin lang, nakakaawa ang kalagayan ni Saldico ngayon. Sabi nila may sakit. Hindi ako naniniwala na may sakit. Alibay lang yun. Para lang hindi makauwi sa Pilipinas. Binasa ko ang mga comments dito sa post ni Denches. Marami ang nagtatanong, bakit hindi i-cancel ang kanyang passport? Yun. Napaka-basic question yun, yung determinasyon ng administrasyong ito. Talaga bang seryoso sila na panagutin ang mga nasangkot sa flood control anomaly? Sa mga utak? Hindi. Yung mga nasa baba, mga small fish, tawag ni Senator Amy. Small fish lang, mga district engineer, mga contractor, yun lang ang kaya nila. Kaya lang dito na, Saldico, then pataas. Kung sino pa yung involved pataas kay Saldico, wala na. Alam na. Kaya nga yung ICI investigation, ginawa nilang private hearing. Kung ano-anong rason nila, bakit daw private, magtiwala daw tayo sa kanila. Well, bahala na ang taong bayan. Basta ako, wala na akong katiwa-tiwala sa ICI. Pati na rin yung Blue Ribbon Committee hearing. Nung umpisa, Senator Marcoleta, Senator Lacson, okay pa. But then, nung lumabas ang isang Master Sergeant Orly Gutesa, wala na. Nagbago ng ihip ng hangin. Mula nung pinangalanan ni Master Sergeant Orly Gutesa, si Saldico at dating Speaker Martin Romualdez na dinadala niya ng mga basura, nagbago ang ihip ng Blue Ribbon Committee hearing. Imbes na pinagkakatiwalaan, ngayon wala na, tahimik na. Indefinitely suspended. Halos wala nang gusto maging chairman. Napipilitan na lang daw. I have no choice, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Do I have a choice? Ang dami naman pwedeng ilagay. Bakit ayaw nila? Tanong, bakit ayaw nila na mag-chairman ng Blue Ribbon Committee? Ayaw, alam nyo na. Alam na this. Ayaw nilang makabangga ang the name that can never be mentioned. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Ako sa area sa kapihan ni Manoy Sidrino, so ako silang bisitahon kay mag-abuno silang kape. Ug muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Sidrino nga tulo na kabulan, so well grow ang ilang ginaabuno karon. So daghan na gyud og sanga. So kaluoy sa Ginoo maayo gid ang among tanom. So well grow ang ginabutang. Tulo siya ka bangag. So man sa pagatabunan para gyud nga mo suyop gyud ang kape og abono. Para dili mo kuan na sa ulan. So naagi butang sa ibabaw ang bangag para gyud nga dili mabanla sa ulan. Dagan na kayog sanga. Gawas nga hinlo, tambok. Hinluan kay aron dali mangulod. Dali mamunga. Karon naman sa pag-abono mag-spray na pod si Manoy. So gawas sa kape nga tanom ilang manang maupod ni ang ilang tanom nga saging lakatan. So namunga na karon ang among mga saging lakatan. So mo ni ang ikaduha nila nga tanom. Salamat sa nagsuportar sa kape og saging.
nga aron makawas mi sa kalisod. Ang among mga eskwela makapadayong yun sa pag-eskwela kay may tungod sa among lakatan og kape. Mm. Kay hapit na pud na mao ang among kape, ang among lakatan pod na anay nang munga. Mm. Mabusa salamat na gyud kay Salamat. makawas na gyud mi sa kalisod. Salamat ka.